Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, inshallah sirah. Tuloy natin yung pagtalakay doon sa pakikipag-usap ng Quraysh kay Abu Talib. Pero nga, tumanggi si Abu Talib doon sa hinihiling ng Quraysh na arborin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapalit si Umarah bin al-Walid. At yun nga, walamma fashalat Quraysh fi hadhihi al-mufawadat walam yuwaffaq fi ikna'i Abi Talib biman'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qaffahu anid da'wati ila Allah, qarrarat an yaktara sabilan kad hawalat tajannubuhu wal ibtiadu minhu makhafatan magbatuhu wama yaulu ilay. Nangang Quraysh daw ay hindi nagtagumpay sa mga mufawadat, yung mga negosasyon nila, yung diplomasya nila kay Abu Talib, at hindi rin na nakumbinsi si Abu Talib na pigilan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magda'wa, na kaisip sila o naisip nila na gawin na yung isang bagay na sinisikap nilang iwasan dahil natatakot din sila na magiging matindi rin ang kahihinatnan nito. At ito na nga, ito na yung yung wahuwa sabilul iqtida ala dati rasuli sallallahu alaihi wasallam. At ito na yung pamiminsala mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito na nga sa iqtidaat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sa mga pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqtarakat Qurayshun ma kanat tata'adamuhu wa tahtarimuhu mundu daharatid da'wa ala saha. So yung Quraysh daw, sila talaga ay kumbaga tinigil na nila yung kumbaga hindi na sila nagpigil sa kanilang mga sarili, kasi mula nung nagsimula ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinipigil nila ang kanilang mga sarili kumbaga na na makagawa ng anuman na magiging kapintasan din sa kanila. Kung halimbawa pipinsalain nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito nga ay nagawa nila dahil sa kanilang pagmamalaki. Faqad sa'aba ala gadrasitaha wa kibriyaiha an tasbir tawilan. Dahil sa kanilang pagmamalaki, hindi rin naman sila nakapagtiis ng matagal doon sa kanilang gusto nga na gawin. Na itong mga ginawa nga ni Abu Talib na pagtanggi, na isuko sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bandang huli gusto na rin nila na ganun ang nangyari. Kasi gusto na rin talaga nila nasaktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadat yadul i'tida ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, sinimulan na nilang gamitin ang kanilang mga kamay laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamiminsala sa kanya, hindi lamang sa dati nilang ginagawa sa pamagitan ng kanilang dila, bagkus sa iba pang mga paraan. Maama kanat ta'tihi min as-sukhriyati wal istihza'i wat tashwiyah wat talbis wat tashwish wa ghayra dhalik. So bukod pa nga doon sa mga ginawa nila na pangahamak o pagpapatawa o paninira, pagdudulot ng kalituhan at iba pang bagay, gusto na rin nila na pinsalain nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, noon pa sila nang gigigil, pero nahihiya lang sila na gawin, kumbaga nagdadalawang isip sila na gawin, dahil baka hindi rin magiging maganda yung kahihinatnan nito sa kanila. Kasi doon sa sinasabi kong hiya, kasi yun nga, maaring pinangangalagaan din nila yung kanilang reputasyon. Kasi kung halimbawa pipinsalain nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano na lang sasabihin ng ibang tao?
na sinaktan nila yung tao na wala namang atraso. Sinaktan nila yung tao na nakikilala bilang hindi nagsinungaling kailanman. So, meron din silang hiya kahit papaano. Meron din silang hiya. Siyempre, yung kinatatakutan nila na hindi magandang idudulot nun, kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan nila at ng Banu Hashim. At hindi magiging maganda ito kasi literally magkapit-bahay lang sila. Ang Makhzum at ang Banu Hashim. Parang yung Makhzum nandito, yung Banu Hashim nandiyan lang sa Mamling. Nandiyan lang sa kabila. So hindi hindi sila nagpadalos-dalos din sa bagay na ito. Pero yun nga, natanggap na rin nila na ganun ang reaksyon ni Abu Talib. Wa kana min at-tabi'i an yakuna Abu Lahab fi muqaddamatihim ala ra'sihim. Siyempre sa mga pamiminsala na ito nangunguna sa kanila si Abu Lahab dahil sa galit niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually maraming ulat doon sa ugat ng pagkamuhi ni Abu Lahab. Meron pa nga mga kwento lang yan, hindi ko pa nasigurado. Yung asawa raw ni Abu Lahab, si Jamil, ex ng tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, parang may love triangle. So galit si Abu Lahab, nagsiselo si Abu Lahab doon sa tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pati si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadadamay sa kanyang galit. Malalim yung kanyang pinaghuhugutan. Malalim yung kanyang pinaghuhugutan. May mga ganung Pero syempre, alhamdulillah, kagandahan ngayon sa sira. Ang sira kasi ngayon, alhamdulillah, nakolekta din mga hadith, di ba? Natitiyak na ng mga scholar ang iba't ibang mga detalye sa sira ayon doon sa mga napagtibay na mga hadith. Kaya nga yung Ar-Rahiqul Maktum na yung dala-dala ko minsan na English, maraming natanggal do sa original na Ar-Rahiqul Maktum. Etong binabasa natin na original na Arabic, tiningnan ko yung yung info kasi na-download ko ito sa internet. Word file kasi mas madali siya mabasa sa sa tablet kasi ganyan pwede mong palakihin yung letters niya. Hindi katulad sa PDF, yun lang siya talaga kung anong size. Pero pag Word file, yan ganyan siya kalaki ngayon, di ba? Pwede mo pa siyang palakihin pagka trip mo pa siya na palakihin. Pwede pa. Pwede mo pa siyang yan, ganyan na siya kalaki. So, kasi Word file siya. Nung tinignan ko yung detail niya kanina, nakita ko yung Word file. Ang original daw na may-ari ng Word file na yon, si Sheikh mismo. Rahimahullah. Safiur Rahman Mubarak Puri. Andun pangalan, kasi may kita mo yun doon sa details, doon sa MS Word. Kanya talaga. At 2011 daw na nabuo yung Although matagal na yung libro, pero siguro nung ginawan nila ng bagong Word file, ito, 2011, ang petsa niya na sinimulan gawin itong document na ito. Mashallah. So yung sira, marami ng marami ng nababago. Halimbawa sa Ar-Rahiqul Maktum, lagi may mga bagong edition. Kasi may mga bagong napapagtibay mula sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga hadith na napagtibay. Kaya nga yung may mga nababasa tayo rito sa original na Arabic na wala doon sa bagong edition ng mga libro ng Ar-Rahiqul Maktum. So nangunguna sa kanila nga, siyempre si Abu Lahab, na siya palagi yung nangunguna sa kanila. فَإِنَّهُ كَانَ أَحَدُ رُؤُوسِ بَنِي Hashim. Si Abu Lahab, kabilang siya sa mga pinuno ng Banu Hashim. Kabilang sa pinakamatatanda sa angkan nila. Falam yakun yaksha ma yakshahul akharun. Si Abu Lahab, yung pamiminsala niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umpisa pa lang matindi na. Di ba yung asawa niya, yung nilalagyan ng yung panggatong na
inihaharang nila sa daanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi basta-bastang panggatong. Mga matitinik na, na kahoy. Na pag masugat ka, parang bougainvillea, mga ganon, na mahirap siyang tanggalin. Hindi mo siya basta-bastang matatanggal kung nakaharang yun sa pinto mo. Mababad trip ka na lang kung tatanggalin mo tapos matutusok ka. So ganun katindi yung pagkamuhi nilang mag-asawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, kung totoo yung love triangle kanina, di ba, may gusto raw yung asawa ni Abu Lahab sa tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati yung asawa ni Abu Lahab, kung gano'n nga yung nangyari, galit din siya. Kasi hindi sila nagkatuluyan eh. So merong talaga minsan yung mga bagay-bagay ay personal ang ugat. Personal ang ugat. So si Abu Lahab, hindi siya natatakot. Wala siyang takot na katulad ng kinatatakutan ni Abu Jahal na baka lalaki yung gulo. Kasi si Abu Lahab, masasaktan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi din man siya sasaktan ng kapatid niya, si Abu Talib, kasi magkapatid sila eh. So siya, kumbaga meron siyang immunity sa mga bagay na yon. Pero yung Makhzum, sinabi Abu Jahal, medyo ilag sila sa bagay nito. Pero si Abu Lahab, umpisa pa lang, matindi na talaga yung kanyang pagkamuhi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana aduwan ladudan lil islami wa ahlihi. Na si Abu Lahab siya nga ay naging matindi na kalaban ng Islam, mapait na kalaban ng Islam at ng mga Muslim. Siya yung, kumbaga sa umpisa, siya talaga yung pinakamatinding, isa sa mga pinakamatinding naging kalaban ng mga Muslim. Waqad waqafa mawqiful ada min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mundul yawm al-awwal. Siya mula sa kauna-unahang araw ng da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nakikipag-away na o inaaway na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung naalala nyo nga, di ba, yung tafsir ng Suratul Duha, di ba, may pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anong nangyari, bakit wala ka ng kapahayagan, iniwan ka na ba ng iyong satanas? Walang nababanggit doon kung sino yung nagsabi nun eh. Pero knowing na Suratul Duha, tafsir yun ng Suratul Duha, ibig sabihin nangyari yun sa umpisa pa lang ng be'tha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya iniisip ko nun, hindi kasi Abu Lahab din yung nagsabi nun, kaya yung asawa niya. Kasi sila naman yung malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaring hindi pa alam ng Quraysh ang tungkol sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero si Abu Lahab, maaring alam na niya. Umpisa pa lang. Kaya ganito. Umpisa pa lang, kaaway na niya, itinuturing na niyang kaaway si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atada alaihi qabla an takfuru fihi Qurayshun. Inaaway na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa man hindi manampalataya rito ang Quraysh. Kasi bago pa man mabalitaan ng Quraysh ang tungkol dito, alam na ni Abu Lahab at siya ang unang nag-react. Waqad aslafna ma fa'ala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisi Bani Hashim. So nabanggit na nung mga nakaraan, di ba, nung tinipon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Banu Hashim, kung anong ginawa ni Abu Lahab, yung umepal siya. At doon nga bumaba yung Suratul Lahab, yung Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. So, ganun siya katindi. Ganun siya katindi, nalalaman din natin kasi isang buong sura ipinababa ni Allah tungkol kay Abu Lahab. Ibig sabihin, ganun siya kaimportante, ganun siya kagrabe, ganun siya katindi, ganun siya kasama. Para merong isang buong sura na nakapangalan, may pangalan pa niya na nababanggit doon. Walang aya na may Abu Jahal, di ba? Wala. Walang aya na nababanggit si Abu Jahal. Bihira, wala ngang halos pangalan na nababanggit sa sa Quran eh. Siya lang inaalala ko. Si Abu Lahab tsaka si Zaid bin Thabit. Tapos yung iba, sina Musa, yung mga tao nung unang panahon, mga propeta nung unang panahon, nung unang panahon, sila. Pero doon sa mga panahon,
Yung mga tao sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang nababanggit na pangalan. Siya, ganun siya kaimportante. Kumbaga, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ngayon na yung naging pag-epal ni Abu Lahab nung tinipon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung tinipon niya yung Banu Hashim, at syempre, wa ma fa'ala ala safa. Syempre, nung tinipon naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Quraysh, umepal din dun si Abu Lahab doon sa pagtitipon na yon. Wakana Abu Lahab qad zawaja waladayhi Utbah wa Utaybah bibinti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So meron daw dalawang anak na lalaki si Abu Lahab, si Utbah at si Utaybah. At ang dalawang magkapatid na ito ay napangasawa ng dalawa ring anak na babae ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sina Ruqayya at Kulthum. Napangasawa nila sila qabla al-ba'tha, bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Utbah at si Utaybah, napangasawa nila si Ruqya at si Kulthum respectively. Falamma kanat al-ba'tha amarahuma bi tatlikihima bi anafin wa shidda hatta talaqahuma. Nung nagsimula ng mangaral si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung naging propeta na siya, inutusan niya ng matinding utos ang kanyang dalawang anak. Kumbaga ginipit niya yung kanyang dalawang anak para diborsyohin sina Ruqayya at Kulthum. So diniborsyo sila nung mga anak ni Abu Lahab. At sabi nila itong kalaunan, syempre, pinalitan din naman ito ni Allah para sa kanila ng mas mainam na mapapangasawa. Sino? Na si Uthman radiyallahu anhu, Dhun-Nurayn. Kaya siya tinawag na Dhun-Nurayn. Siya yung may tangan ng dalawang liwanag. Ang dalawang liwanag doon ay yung dalawang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napangasawa niya. Hindi sabay, syempre. Nauna niyang napangasawa si Ruqayya, tapos namatay si Ruqayya si Kulthum. Walamma mata Abdullah, al-ibn al-thani li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nang namatay daw si Abdullah, yung pangalawang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak niya ay Khadija ito, sa Makkah pa ito nangyari. Istabshara Abu Lahab wa dhahaba ila al-mushrikina yubashshiruhum bi anna Muhammadan sara abtarun. Nang namatay daw si Abdullah na anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lalaki, tuwang-tuwa raw si Abu Lahab at pumunta pa siya doon sa ibang mga Quraysh at ibinalita na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging abtar. Abtar sa kahulugan ng baog, walang anak, o abtar na baog na hindi magkaanak, o abtar na dito nga walang anak na lalaki. Ibig sabihin pag mamatay siya, wala na magpapatuloy ng lahi niya. Parang ngayon, di ba mahalaga yung sa mga angkan, mahalaga yung anak na lalaki. Kasi yung lalaki yung may dala ng apelyido. Pag yung anak mo babae, pag nag-asawa yun, mawawala na yung apelyido mo. Mawawala yung halimbawa, yung mahirap ng matrace yung angkan. Kasi apelyido na rin naman nung lalaki yung gagamitin ng mga anak nila. So biruin nyo, itong abtar na ito, sa kanya pala nang galing. So ibig sabihin, meron pang isang sura na binaba ni Allah tungkol kay Abu Lahab. Ano yun? Suratul Kautsar. Bisog ganun siya kasama. Ganun kasama si Abu Lahab. Ganun kasama si Abu Lahab. So kahit pala Suratul Kautsar, sa kanya may kinalaman pa siya doon. Bumibingo na si Abu Lahab. Singa qad aslafna anna Abu Lahab kana yajulu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawsimil hajji wal aswaqi li takdhibihi. So nabanggitan natin nung nakaraan na si Abu Lahab, sinusundan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng Hajj at sa mga da'wa nito sa palengke para pasinungalingan ang sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Na bawat makausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandun siya sa likod, pag alis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya naman yung papalit, sasabihin niya doon sa tao, huwag ka maniwala dyan, sira ulo yan, pamangkin ko yan, kilala ko yan. Di ba? Napakasamang tao. Kung ako, uncle ko yung gagawa sa akin, masasapak ko yun eh. Gaganunin ako, may kausap ako, limbawa, may binibentahan ako ng ano, hindi na lang pagka-propeta yung sample na, limbawa, may binibentahan ako, leather, o magbenta akong bag. O, gusto nang bumili, tapos pagtalikod ko, sige, magkita tayo, pag bibilhin mo na. Tapos andun yung uncle ko, sasabihin niya, huwag ka bumili dyan, madaling masira yan. Sisipain ko yun, hindi ko hindi ko sisinuhin. So ganun si Abu Lahab, pero mabait lang talaga eh, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yun yung propeta siya eh. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin yun na bawal ka naman na manindigan sa katotohanan. Kasi iba-iba yung yun dapat ma-realize din ng tao. Sige, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging modelo siya ng pagiging malumanay. Pero syempre, alalahanin din natin na ang sunna ng Khulafa'ur Rashidin, sunna rin. Ibig sabihin, kung naging malumanay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kukunin natin yung landas na yon, pwede. Pero kung kukunin natin yung landas ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, yung pagiging stricto, pwede rin. Parehong tama, depende sa sitwasyon, depende sa iba't ibang mga kalagayan, insyaallah. Wa qad aslafna anna Aba Lahab kana yajulu. Ay, tapos pala ito. Wa qad rawa Tariq bin Abdullah al-Muharibi ma yufidu annahu kana la yaktasir ala taqdibi bal kana yadribuhu bil hajar hatta yadma akbah. So meron pang naiulat na si Abu Lahab, so bukod doon sa kanyang paninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, physical din niyang sinasaktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So merong naiulat mula kay Tariq bin Abdullah al-Muharibi na si Abu Lahab, minsan ay binabato pa niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang talampakan hanggang sa ito ay dumugo. Siguro habang naglalakad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa harapan niya, binabato niya ito ng bato at minsan dumugo yung talampakan o akaba, yung yung bukong-bukong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi lang si Abu Lahab, pati ngayon asawa niya. Wa kanat imra'atu Abi Lahab Ummu Jamil Arwa bint Harb bin Umayyah. So meron daw asawa si Abu Lahab, ang pangalan nga nung asawa niya si Ummu Jamil. Pero kunya niya yon, pero pangalan niya talaga Arwa bint Harb bin Umayyah. Ukhtu Abi Sufyan. Yung asawa ni Abu Lahab, kapatid ni Abu Sufyan. La taqil an zawjiha fi adawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itong si Ummu Jamil, hindi rin papatalo sa pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi rin papatalo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kanat tahmilu syuk. So si Ummu Jamil, si Arwa, ang isa sa mga ginagawa niya ay nagdadala siya ng syuk. Yung yung panggatong na yung maraming tinik, panggatong o kahoy na maraming tinik. Wa tada'ahu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala babihi laylan. Inilalagay daw ito ni Ummu Jamil sa daanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kahit sa pinto niya sa gabi kapag walang tao o madilim o walang nakakakita o maaaring gusto niyang ilagay yun doon ng gabi para madidisgrasya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag naapakan niya yung tinik. At hindi to basta-basta. Di ba? Kung naranasan niyo na yung matinik ng bougainvillea, hindi rin yun, masakit din yun, hindi yun basta-basta. Wa kanat imra'atun salita tabsutu fihi lisaniha. Tabsutu fihi lisanuha. Na si Ummu Jamil daw,
siya raw ay babae na na kumbaga yung talakera, yung madaldal, yun daw yung ugali niya. Yung nager, ganun, kumbaga pag ganun yung babae, wag mo lang patulan, wag mo lang kausapin kasi hindi ka mananalo sa ganitong babae. Hindi ka mananalo sa ganitong klaseng babae o kahit sa babae. Hindi maganda sa lalaki na nakikipagtalo sa babae. Ngayon nga, watutilo alihi al-iftira waddas. Si Jamil, so siya raw ay kumbaga nagpapakalat ng mga masamang pananalita laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga iftira ibig sabihin yung kasinungalingan, at das kumbaga pag-iimbento laban sa kanya. Kumbaga puro kasinungalingan lang yung sinasabi niya laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'ajjiju naral fitna. Sa pamagitan ng kanyang salita ay pinagliliyab niya ang apoy ng fitna. Wa tuthiru harban sya'wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Na sa pamagitan nito ay hinahangad niya na may himok niya yung iba laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika wasafaha al-Qur'anu bi hamalatil hatab, na dahil dito inilarawan siya ni Allah sa Quran bilang hamalatil hatab. Hamala, ito hindi lang ito, kumbaga ito na yung superlative ng hamil. Hamala, kumbaga ultimate form ng ng may daladala na panggatong o may karga-karga, may bit-bit na panggatong. Ganito si Jamil laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito siya kasama. Sa panghuli ngayong gabi inshallah, di sa mga ginagawa ni Jamil, walamma sami'at ma nazala fiha wa fi zawjiha min al-Qur'ani atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjidi indal Kaaba. Nang narinig ni Jamil yung suratul Lahab, pumunta daw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nandun sa Kaaba. Wa ma'ahu Abu Bakr Siddiq wa fi yadiha fihrun ay miqdaru mil'ul kaf. So pumunta daw siya, sumugod daw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung kanyang kamay ay may daladalang isang dakot na mga miqdarul fihrun min hijara. May daladala siyang isang dakot na bato. So syempre ibabato niya yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma waqafat alaiha akhadallahu bibasariha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nang nakatayo na siya, malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inalis ni Allah ang kanyang paningin at hindi niya nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So himala ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tara illa Abu Bakar. Hindi niya nakikita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero nakikita niya si Abu Bakar. Kinausap nga niya Faqalat ya Abu Bakar, ay nasahibak. O Abu Bakar, nasaan ang kasama mo? Nasaan ang kaibigan mo? Qad balagani annahu yahjuni. Dumating daw sa kanya ang balita, annahu yahjuni, dumating daw sa kanya ang balita na kumbaga pinagtatawanan daw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi pa ni Jamil, wallahi, law wajadtuhu ladarabtuhu bihadal fihr fahu. Sumpa kay Allah, kung matatagpuan ko siya, ihahampas ko sa bibig niya itong daladala kong isang dakot na bato. So yun yung gusto niyang gawin. Amma wallahi inni lasyairatun. So matapos niyang pagbantaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pinuri niya naman yung sarili niya. Sumpa kay Allah, ako'y isa ring makata. Makata rin daw siya. Ibig niya sabihin, kaya niyang tapatan yung Suratul Lahab. Kaya niya rin tapatan ng Suratul Lahab. Thumma qalat, mudammaman asayna, wa amarahu abina, wa dinuhu kallayna. Wa dinuhu kallayna. Na ibig sabihin, na si Mudammama daw, si Mudammam, na sabi ni Ummu Jamil, hindi namin siya sinusunod at hindi namin pinapansin ang kanyang utos at kinamumuhian namin ang kanyang relihiyon. So ganito katindi si Abu Lahab at ang kanyang asawa. So tag team sila sa pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tutuloy natin ito inshallah kasi mahaba pa yung kasaysayan dito ng pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung kumbaga itutuloy natin yung usapan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at ni Ummu Jamil, at makikita rin natin dito kung paanong pinangangalagaan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.